Inihahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan lang magsasama-sama ang pinakamalalaking bituin sa isang dekalibreng drama. Good evening, Dance Universe! Ito na nga ang sinasabi ko, guys, ngayong gabi. Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, ang inisip ko dito mga kasombreros, ito na yung bagong project or movie na parang sinisimulan na ni Sir Alden mga kasombreros by meeting up sa United Nations personnel, no? Dito sa Pilipinas. But correct me if I'm wrong, kasi inisip ko rin dito, kasi di ba dati nung sa Out of Order, ayan, nakipagkita rin siya sa kanyang sa kanyang legal team, no, mga kasombreros. Ito naman baka magiging part din sila ng bagong movie project ni Sir Alden Richards, mga kasombreros, or hindi natin alam, or baka yung series or teleserye na gagawin niya ay with collaboration ng United Nations, mga kasombreros. So ang kulit na dami kong dinrap na kagabi, may UNICEF, may World Wildlife Fund. So United Nations pala ang logo na ito, mga kaso. Sa confirm kagabi, napapicture nga dito yung mga personnel, no? At saka of course yung pag-meet mismo ni client ni Mr. Fulkerson, mga kasombreros, sa mga personnel doon sa opisina, mga kasombreros. So abangan talaga natin ito, mga kasombreros. Alam ko may kasi nung nakaraan, di ba, parang nakipagkita rin siya sa opisina ng attorney nila. So si Ma'am Catherine, rin ito ha, bagong project din, na parang nag-drop lang ang isang fan, pero hindi ako sure din dito, mga kasombreros, kasi ang nakalagay dito sa Kathleen teleserye. Pero lang siya, parang voice over ng ng voice over persona ng ABS-CBN, mga kasombreros. Tapos yung yung sila Ma'am Catherine at si Ma'am Nadine, mga kasombreros, during the ABS-CBN ball, mga kasombreros. Pero ako hindi ako sigurado dito, no, sa teleserye or project na ito, mga kasombreros. Kathleen ang ang tambalang ito, mga kasombreros. Tapos sa dulo ay may kanta na kung kaya kong iwan. So ganun po, mga kasombreros. So hindi po tayo sigurado dito. And then ito, so of course kagabi, no, yung Stars on the Floor ay dito nagsimula ng magpasiklaban or patagisan ng galing sa sayaw, mga kasombreros, ang mga final duos ng Stars on the Floor, mga kasombreros. Malamang sa malamang ay tinatapos na lang nila ito, mga kasombreros, no, as mentioned by Sir Alden. Tapos maggagawa na naman siya ng panibago niyang proyekto, mga kasombreros. So grabe, no, sobrang busy niya. Phenomenal box office king, mga kasombreros. And then ito, prayer niya, of course, sige, ito muna. So ito na, pinost ng isang admin, si Ma'am Catherine, no, kasama yung, may award pala siya dito, no. Alam ko kasi yung Eurotex talagang multi-awarded na rito na brand. Pero itong isa, medyo nakahiga siya sa kama, mga kasombreros, parang half body niya. Tapos naka-black siya, mga kasombreros. Wala akong record nito, or parang hindi ko nakita ito, mga kasombreros, kaya sinasama ko siya ngayon. Pati ito ay pero ito ay part pa ng kanyang ng Eurotex na endorsement, mga kasombreros, kung saan ay naka-black si Mrs. Fulkerson at saka naka-blue ang kanyang background, mga kasombreros, or yung kanyang yung color ng kanyang pader or wall, mga kasombreros, which is favorite color ni Phenomenal Box Office King. Binigyan talaga ng meaning. Binigyan talaga ng meaning, no. And then ito, prayer ni Sir Alden, of course, no, hindi mawawala. Sabi niya dito, Dear God, help me to make your priorities my priorities. Teach me to value what matters to you and to live with eternity in mind. As Matthew 6 verses 19 to 20 says, Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, but store up for yourselves treasures in heaven. Shift my focus. Ang ganda nito, no? Kasi kahit siya mismo na mayaman na, naisip niya na wag lang puro
worldly or earthly investments mga kasembreros or kayamanan. Yun ang kaibahan talaga no, sa mga may takot at saka may pag-ibig at saka personal relationships sa Panginoon mga kasembreros. Kahit na mayaman, bilyonaryo, ay hindi sila nasisila. Kung hindi sila kinakain ng kanilang kasikatan at kayamanan. Shift my focus from temporary things to what is lasting. Guide my heart to invest in what builds your kingdom. Loving others, living generously, and walking in obedience to you. In Jesus' name, amen and amen. So, naalala ko na naman dito yung yung kanyang foundation na AR Foundation mga kasembreros na kung saan na yan. Na-touch talaga ako doon sinasabi niya na pag may bagong project, pag may bagong may bagong income. So parang talaga yung part ng kanyang bigyan ang AR Foundation mga kasembreros ng kanyang sariling bulsa. So kung kaya every time na may bagong project talaga nagpapasalamat siya kasi alam niya may mapapatapos at mapapaaral na naman siya na isang mga scholars, mga kasembreros. Grabe no, talagang sobrang generous ni Pops Alden kung kaya siya pinagpapala ng Panginoon. And then ito, so ang kulit ito mga kasembreros, ginawang animation ng isang Kathleen admin. Yung Kathleen nga na kinasal na nila sa animation mga kasembreros si Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So para silang mga Korean couple mga kasembreros dito na may chandelier sa taas at saka may hagdan sa likod mga kasembreros. Sobrang kulit lang at sobrang ganda mga kasembreros no. Sila na lang yung nagkasal kina Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So isingit ko lang to kasi kung fan kayo ng Katniel dati, ng Jadine at saka ng Liz Ken mga kasembreros no, si Ma'am Liza Soberano at saka si Enrique Hill. Kasi trending rin ito no, nag-break up na pala sila 3 years ago pa mga kasembreros. At saka si Ma'am Liza nga ay parang nag-breakdown doon sa kanyang video sa YouTube niya mga kasembreros. So parang naging pasabog ito na sobrang trending online kasi parang down si Ma'am Liza no. Parang nagkaroon siya ng conflict sa buhay niya from her manager no, kay Sir OG Diaz, tapos kay Sir Enrique Hill na sa kanyang relationship kasi first time boyfriend niya pala si Sir Enrique. Tapos yung pamilya niya pala no, parang ginagawa niya lang siyang family dog. Parang grabe yung yung demoralization, yung pagbaba ng morality mga kasembreros na ginawa kaya Ma'am Liza Soberano. Denigrate no, yun po yung English term mga kasembreros. So parang grabe, parang nagulat na parang isipin natin parang ang ganda ng kanyang buhay kasi syempre sikat ka, tapos sobrang yaman, sobrang ganda no. Parang hindi mo isipin, hindi mo akalain na si Ma'am Liza Soberano ay naka-experience sa mga ganong hirap at saka iba kasi no, ibang hirap yung kanyang sa buhay mga kasi na in-experience pala na ngayon lang recently lang nalaman mga kasembreros. So grabe yung yung pasabog na ito mga kasembreros niya Ma'am Liza Soberano sa kanyang YouTube no. Sobrang haba actually ng YouTube na ginawa niya. Tapos medyo bastos pa ngayon dito, medyo bastos pa yung kanyang yung may pagmumura pa nga mga kasembreros. So grabe, parang 55 almost 1 hour yung kanyang video sa YouTube. Tapos may parang almost 3 million views na siya mga kasembreros. Grabe no, hindi natin isipin na parang okay lang si Ma'am Liza pero behind the camera ay grabe pala yung kanyang pinagdadaanan mga kasembreros. So yun po, naisingit ko lang kasi parang may nag-post dito na Katniel, hiwalayang Katniel, hiwalayang Jadine, hiwalayang Liz Ken mga kasembreros ang nangyari dito. So ito yung kanyang nangyari sa kanya no, but let's pray for Ma'am Liza as well. Alright, so yun actually sa ating sa ating Kathleen items ha. Sana po ipanghin po natin ang Word of God. And today is August 17, 2025.
Sunday na po mga kasombrero. Sana po ipangimpan natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Mahal ang Dangal. Ecclesiastes 7 verse 1. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. So napakaganda nito mga kasombreros, at saka napakalalim po nito ha, kasi it talks about someone's profile, morality, dignity, integrity, and the whole character in general mga kasombreros. So parang pangangalagaan mo yung pangalan mo na maganda, na ginagalang ka, no, na nirerespeto ka mga kasombreros, rather than any material or wealth mga kasombreros. So ang araw daw na tayo po ay namatay ay mas mainam kaysa tayo ay nabuhay. Grabe no, ang lalim nito mga kasombreros, which in fact na gusto natin ng mas mahabang buhay sa mundong ito. So Ecclesiastes or Book of Ecclesiastes mga kasombreros ay isa sa wisdom book, no, ni King Solomon na anak po ni Haring David mga kasombreros ng Israel. So ang verse nito, Ecclesiastes chapter 7 verse 1, is about the value of a good reputation and the importance of cultivating a good name over material possessions. So yun po yung na-mention natin mga kasombreros. Kung kaya mas mahal ang dangal, mas mahal ang ating pangalan, mas mahal ang ating reputasyon, mas mahal yung ating moralidad at integridad mga kasombreros over sa mga kaperahan. Kasi mayaman kang for example, or marami kang properties, tapos masama naman ugali mo, no? Hindi ka naman ginagalang ng mga tao sa paligid mo. So useless siya mga kasombreros. Kaya sinasabi ni King Solomon dito na mas mahal ang dangal at mas precious mga kasombreros ang pangalan na kung ikaw ay ginagalang ng iyong mga katrabaho, ng iyong pamilya, ng iyong kapitbahay, ng iyong kaklase, ng iyong in particular and in general mga kasombreros na mga tao sa paligid natin. This verse from the book of Ecclesiastes in the Bible teaches us about the value of reputation and the importance of how we are remembered. So ito yung sinasabi parati ni Sir Alden na more than the fame, more than the wealth, more than the influence, more than the authority or power, ay mas mahalaga sa kanya yung kung paano siya maalala ng tao mga kasombreros, paano yung impression ng tao sa kanya, kasi nga journey ang buhay na ito, ang kasikatan, journey lahat yan, no? May katapusan at may hangganan ng kasikatan mga kasombreros. So ang verse na ito ay nagsasuggest na having a good reputation or a good name is more precious than luxurious possessions like a fine perfume. So para siyang isang mabangong pabango mga kasombreros or perfume or cologne, na ang tao po ay pag may magandang pag sabi kasi, ito pangalan mo Roberto, so anong malala ng tao, o ikaw naman si Alberta, o ikaw naman si Carmela, o ikaw naman si Alden, o ikaw naman si Catherine. So ano yung maalala ng tao, ng mga tao na kasama mo kapag na-mention ang pangalan mo. So parang ganun mga kasombreros. O Rachel, o si Rachel, ano yan? So parang mas tipid yan, masipag yan, siya naman, ayun, mabunganga. Mabunganga yan. Ayan naman, chismosa. Hindi, pinapatawa ko lang po kayo mga kasos. Pero yun ang impression natin. Yun yung totoo na ang tao ay mas mainam, yung mas mahal ang dangal ng tao mga kasombreros kaysa sa material possessions po natin. So yun po yung general thought na gustong sabihin dito na Ecclesiastes chapter 1 verse 7. It emphasizes the lasting impact of our actions and how we are perceived by others. So yun po nang nasabi natin. So ano yung iniisip na pag na-mention yung pangalan mo, ikaw si Lorna, si Lorna, ano yan? Talagang masipag na empleyado. So ganun mga kasos. Additionally, the second part of the verse may initially seem puzzling. Why would the day of death be considered better than the day of birth? So yung sabi ko kanina mga kasombreros na parang ang weird, no, kasi mas maganda daw or mas mainam ang araw ng ating pagkamatay kaysa sa araw ng ating pagkabuhay. Kasi kapag tayo po ay nasa heaven na, wala nang iyak, wala nang problema, wala nang trial, wala nang tighati, wala nang lahat mga kasombreros. So God will wipe away every tear from our eyes mga kasombreros kapag tayo po ay nasa heaven na. So everlasting peace, walang katapusang ligaya, walang katapusang pagsamba, walang katapusang worship, at walang katapusang kapayapaan po ang nandoon, at walang katapusang pag-ibig mga kasombreros sa heaven. Kasi yun na yung pumapasok dulan sa lahat ng sukdulan, perfect
of all the perfect place mga kasembreros. So hindi tayo makakita ng perfect place or perfect people or perfect beings mga kasembreros sa mundong ito kasi nga hindi ito perfecto. Ang earth na ito ay hindi perfect, and so with the inhabitants or yung mga tao na nandito mga kasembreros, tayo, ako, ikaw, tayong lahat po ay hindi po perfecto. So ang heaven, so ito yung gustong sabihin niya King Solomon dito na kapag mamatay tayo, mas maganda daw yun kasi nga wala ng sakit at wala ng pighati doon sa kabilang buhay kapag sa heaven tayo po pupunta mga kasembreros. That is why we need to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior at mabuhay tayo ayon sa pananampalataya, ayon sa kanyang salita mga kasembreros. It prompts us to reflect on the legacy we leave behind and the impact we have on others. So, marami tayong mga kilalang tao sa society, sa larangan ng showbiz, sa larangan ng politics, no, sa larangan ng science, sa larangan ng history. So, maraming mga tao, lasting impact ang kanilang dinulot, like kapag sinabing Jose Rizal. So, malala natin yung pagkamatay niya and then the contributions that he did for our country. Like Dolphy, no, King Dolphy mga kasembreros, or King of Comedy. So, si Fernando Poe Jr., no, King of Philippine Movie. So, yun yung mga lasting impact nila mga kasembreros, no? And yung legacy na iyon ay maaaring makalimutan for how many years na from now on. Pero yung legacy na dapat na iwan natin ay yung legacy nga, no, ng salita ng Panginoon, so that hindi po kasi matatapos yan, no? Ang salita ng Panginoon kapag tinanim mo sa mga anak mo, tapos mamanahin ng mga apo mo, and then ng mga apo mo, hindi. So kasi forever yan mga kasembreros ang salita ng Panginoon. Mawawasak ang mundong ito, ang kalangitan, mawawala, but the Word of God remains forever. So next time you think about your priorities in life or the legacy you want to leave, remember this verse. It challenges us to focus on building a good reputation through our actions and the way we treat others, rather than seeking material possession. So parang na lang kunwari ikaw yung bossing sa isang kumpanya, ikaw yung manager for example, pero nililibak ka naman ng mga kasamahan mo at saka ng mga members mo kasi masama ugali mo. So parang ganun mga kasembreros. So kung manager ka at saka mabuti na ugali mo, tapos may dangal ka pa, may reputation ka pa na maganda, so the best yun mga kasembreros. So furthermore, the assertion that the way of death is better than the way of birth may initially seem paradoxical. So however, it serves as a poignant reminder of the importance of living a life of purpose and integrity. So, yun po mga kasembreros. Habang tayo po ay nabubuhay, sabi ni wisest king dito na si King Solomon mga kasembreros, napakahalaga po na mamuhay tayo ayon sa purpose at integridad ng Diyos na ibinigay sa atin. So the purpose, ano yung purpose natin? So love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love the people or our neighbor as we love ourselves. So ang neighbors na ito, hindi lamang yung kapitbahay natin na baka sabihin, kapitbahay lang pala yung mamalan. Hindi po, no? Ating families, yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin sa trabaho, yung mga tao na strangers na nakakasama natin pag-aantay ng sasakyan, sa waiting shed for example, yung mga tao sa parks, and so on. So kung may mga nakakasalamuha tayong mga tao, so consider them as your neighbor. So kapag masama naman ang loob at saka magnanakaw, ay righteousness naman ang dapat mangiral doon. So kailangan silang panagutin mga kasembreros. So ibang usapan po iyon. So drawing parallels, so kasama dito at saka the same truth mga kasembreros ay ang Proverbs 22 verse 1 at saka Philippians 1:21 mga kasembreros na nag-reinforce sa Ecclesiastes 7 verse 1 mga kasembreros about the timeless wisdom na nakapaloob nga sa verse natin. So these verses collectively emphasizes the enduring value of a good reputation over material riches and highlight the Christian perspective on life and death. So ito kasi usapang life and death ito mga kasers kasi may kamatayan at saka may birth mga kasers na may pagkasilang. So think about the reputation your name carries, just like a brand at work or trust within your family. So isa siyang brand, no? Isa siyang marka, trademark mga kasembreros, yung atin pong pangalan, yung ating reputation. Kung ikaw ba ay kagalang-galang, ikaw ba ay karespetado, ikaw ba ay may magandang dangal, may mahal. Kasi mahal talaga ang dangal mga kasembreros. That is why ang tao po ay hindi yan isang kabuti o isang
isang insekto o isang hayop na ano, kasi nga mas mataas ang dangal natin, tayo yung pinaka special na creation ng Panginoon. That is why ang Diyos natin, ang tao kapag namatay, kapag talagang hahanapan ng hustisya. So kasi kapag ang langgam namatay, wala namang kamag-anak na napupunta, tapos hindi naman pag-imbestigahan kung sinong pamatay. So tayo yung pinakamataas of all the creation of God. So that is why the reputation that we have is more valuable. Parang mas maganda at pinaka-ingatan dapat natin yung magandang pangalan over material wealth or material possessions that we could ever have, mga kasama. So ganun po yan. Alright, salamat po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at dangal, reputation at integrity na nagmula sa ating Panginoon at pangalagaan natin ito. In Jesus' name I pray, amen and amen. See you sa next segment, mga sarasan pa. Alam po, I love you.